Thank you, Pastor RJ and the worship team. At isang karangalan na lalo pong ma-experience ang Panginoon sa buhay natin. Pwede bang bigyan natin ulit ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Sino dito naniniwala na ang Diyos ang lahat-lahat sa atin? Ay, kanina habang nag-worship, nag-pray, parang alam mo yun, yung parang may, kung mayroon man nakatarak na kutsilyo sa likod natin o mga whatever burdens doon, ni-imagine ko na talagang unti-unting binubunot ng Panginoon, niyayakap niya tayo, hinihilom niya tayo. And maybe we are asking na paano ginagawa ng Panginoon yon? We don't know, I don't know. Pero ang alam ko, may ginagawa ang Panginoon sa aking buhay, sa ating mga buhay. Praise the Lord. So for the past months, actually January, February at ngayong March, ang pinag-uusapan natin is the goodness of God. And napunta tayo sa usapin tungkol sa emotions. Dahil si Jesus mismo ay umiyak. At yun nga, dito ina-emphasize natin na si Jesus ay Diyos, but at the same time, siya'y tao, nakaramdam siya. Siya'y nakaranas ng lungkot, ng problema, ng mga challenges at iba pa. So ngayong gabi na to, siguro follow up ito sa shinare ko nung Sunday, kasi may ilan na nagsabi sa akin, Pastor, hindi masyado na-explain yung burnout or something na gano'n. At may nag-message pa sa akin. So ngayon, we'll look more into that. Ang title ng ating topic ngayon ay medyo mahaba po. Okay, few words. Managing our emotions, reactions, and responses. Managing our emotions, reactions, and responses. Ang emosyon natin, of course, what you feel. Ang reaction is yung negative na ginawa mo because of your emotion. Yung response is yung positive na ginawa mo because of your emotion. So ang emotion is neutral siya. Kung ikaw ay nagkasala dahil sa emotion mo, that's called a reaction. Kapag ikaw ay nagawa mo ang tama, even with your emotion, well, hindi ka nagkasala doon. Now, basahin natin yung ating Bible, mga kapatid. Psalm 42 verses 1 hanggang 11. As the deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and night. Oh, ang lalim, no? While they say to me all day long, where is your God? These things I remember as I pour out my soul. That's emotion. How I long, how I would go with the throng and lead them in procession to the house of God with glad shouts and songs of praise and multitude keeping festival. Verse 5, why are you downcast? Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. My soul is cast down within me. Therefore, I remember you from the land of Jordan and of Hermon, from Mount Mizar. Verse 7, deep calls to deep. At the roar of your waterfalls, all your breakers and waves have gone over me. By day the Lord commands His steadfast love, and at night His song is with me, a prayer to God of my life. Verse 9, I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of my enemy? As with a deadly wound in my bones, my adversaries taunt me. While they say to me all day long, where is your God? Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God,
for I shall again praise Him, my salvation and my God. Kung hugot lines ang pag-uusapan natin, maraming hugot lines sa Psalm 42. Pero nandyan din ang pag-asa at iba pa. And we will go into that in more details, mga kapatid, as we go on. Okay? Gusto ko muna sabihin sa inyo this one phrase. Many people suffer silently. And many of these people naniniwalang may Diyos. Ang iba nga rito, nagwo-worship sa Lord. Pero they are suffering silently. Pag tinanong mo sila, oh bro or sis, kamusta ka na? Sasabihin nila, ano sabihin nila? Okay lang. Okay? Sakto lang. Usually, sagot ko, sakto lang pag may nangungumusta sa akin. No? Pero, if you keep on asking, or ayain mo siya ng, tara, kape tayo, 3-in-1, doon mo siya mapagsasalita. Unless you sit down with people and ask them, you will never get an answer besides okay lang. So, tingnan natin muna bago tayo pumunta sa main idea na tayo. Main idea. Healthy attitudes happen when we properly manage our emotions. Our attitudes will prepare us or unprepare us in experiencing God's goodness. Simula ko sa dulo. Maraming tao, hindi itatanggi na God is good. Marunong nga silang sumagot eh. God is good. And all the time. Pero, there is more pa for them kung talagang meron healthy attitudes. Mamaya titingnan natin na ang Christian ba ang Christian ba nagkakasala kung ma-burn out siya? Ang Christian ba na Holy Spirit filled, Bible believing, born again ay pwedeng ma-depress? Pwede ba siyang malungkot at pwede ba siyang malumbay? Hindi na ba siya Christian dahil may emosyon siya? Yung mga tunay ba na Christian walang emosyon dahil mas kontrolado nila sarili nila? We'll see. Balikan natin yung mga verses. Si David ay isang makata, mahusay siyang mag-put into words yung kanyang nararamdaman, at hindi siya nangingeme na magsabi ng kanyang nararamdaman. Yung mga questions niya o yung mga salita niya na, my tears have been my food day and night. Where's that? In verse 3 ng Psalm 42. Diba? Pero hindi niya, inaamin niya rin na uhaw at gutom siya sa Panginoon. Pero hindi niya tinatanggi, Jeans, na umiiyak siya. Ginagawa niyang juice at kape ang kanyang luha. In my words, okay? My tears have been my food day and night. O hindi nga kape, pagkain. Samantalang yung mga bashers, yung mga bullies ay nagasabi twice in that chapter, where is your God? Kung talagang Christian ka, ba't ganyan ang nangyayari sa'yo? Dapat ba ang isang Christian walang suffering? Dapat ba ang Christian laging hayahay ang buhay? Kaya ako naging Christian para wala akong maging problema. Well, you've been taught the false gospel kung yun ang ating paniniwala. Pero si David, sabi niya, kapag ako'y dumaranas ng ganito, and the people say to me, where is your God? These things I remember. Tingnan niyo yung verse 4. These things I remember. Kumbaga, nandyan sa isang side, sa kung may lamesa si David, may plato siya or mangkok ng problema. Meron siyang mangkok na gutom at uhaw siya sa Panginoon. Okay? At pero may mangkok din siya na nandun yung mga panlalait, pambabatikos, paninira, lahat-lahat. At yung buong isang mesa na yon nakahain sa Diyos. Lord, ito ang aking mga nararanasan, Peter. Lord, ito ang aking gusto na
talagang makadaupang palad ka. Gusto ko, Lord, na mag-worship sa'yo. Pero Lord, hindi ko tinatanggi. Ang dami kong problema. Question, how honest are you, brethren, sa Panginoon? Tinatry mo bang itago sa Diyos ang emosyon mo na pag nag-worship ka, iiwan mo sa bahay mo ang problema mo kasi ikaw ay mag-worship sa Diyos this Sunday? Well, ang gusto ng Panginoon, ikaw at ang problema mo, dalin mo lahat. And then from there, sabihin mo sa Panginoon, Lord, eto ako. Gets nyo ba mga kapatid? Now, on the next verses, ang sabi naman ni David sa verse 5 and verse 11, pareho lang. Why are you cast down, O my soul? Sa Tagalog, bakit ka nalolombay at nalolongkot? Bakit ikaw nagugulmihanan? Kausap ni David ang sarili niya, Brother Boyet. At sabi niya, talagang nalulumbay ako at yung kalungkutan ko ay nandoon. But, here's the thing, mga kapatid. Pagdating ng verse 7, sabi niya, deep calls to deep. Yung emosyon niya ay ginagamit niya para kumonekta sa Panginoon. Sabihin niyo nga po, repeat after me. Ang emosyon ni David ay ginagamit niya para kumonekta sa Panginoon. Guess niyo ba mga kapatid? Sometimes we put our best foot forward sa Panginoon na para bang kailangan magpakaayos tayo muna kay Lord bago tayo humarap sa Kanya. And did you know, mapatid, di ba Psalm 42 itong binabasa natin? Yung kabaliktaran niyan, Psalm 24, may nakalagay doon. Who may ascend to the hill of the Lord, who may stand in His holy place, he who has clean hands and a pure heart. Sabi ng iba, so paglalapit ka sa Panginoon, dapat may clean hands and a pure heart ka. Wrong! Lumapit ka sa Panginoon ng marumi kasi hindi mo kayang linisin ang sarili mo with clean hands and a pure heart. Good luck sa'yo pag nagawa mo na linisin ang sarili mo. Sabi ng iba, bago tayo lumapit sa Panginoon, kailangan malinis ang puso natin. Tell me a verse in the Bible na nagsasabi nun. Hindi sinabi sa Psalm 24 na lumapit ka. Ang sinabi, lumapit ka doon na may malinis na puso. Ang sinabi doon, sino ang makakalapit? Who may ascend the hill of the Lord and who will stand in His holy place? Hindi sinabi doon na pumunta ka sa Panginoon. This is one of the misinterpreted na mga verses sa Bible. Ang sabi doon, umakyat ka and then tumayo ka. Ang sabi doon ay, sino makakakyat? Sino makakatayo? Malinis ang puso. Ang tanong, eto, sino maglilinis ng puso mo? Sino ang maglilinis ng buhay? Ang arte no? Ng buhay mo. It is God, Peter. And sometimes, feeling banal ang mga Kristiyano pag sinabi niya, hindi mo na ako a-attend, hindi mo na ako mag-worship kay Lord kasi, hindi mo na ako mag-breaking of the bread kasi hindi ako karapat-dapat. Well, good luck sa'yo kung paano ka maging karapat-dapat sa Panginoon without God. So, going back, dahil sa mga minsan hindi properly na naituro na salita ng Diyos, at dahil minsan feeling banal ang mga tao na sinisisi nila ang sarili nila, or whatever man, we need to ask ourselves, am I suffering silently? Okay, huwag na tayong lumayo. Huwag yung kapitbahay natin, tanungin natin yung sarili natin. Am I suffering silently? Kapag nag-worship ba ako sa Panginoon, ikaw ba talaga yan or nagpapapogi ka lang sa Panginoon? I mean, dinadala mo ba ang basura ng buhay natin sa Diyos para habang nag-worship tayo sa Panginoon, ay nililinis niya tayo? Even from suffering silently. Main idea, healthy attitudes happen when we properly manage our emotions. Ang attitude natin, mga kapatid, will prepare us or unprepare us. Now, punta na tayo dito sa ating, dalawang bagay lang to. Bago kayo makatulog, tapos na ako. Learning how to manage our emotions, reactions, and responses. Number 1, manage your emotions
or your emotions will manage you. Sa baba, ano kalagay, Brother Boyet? Maturity and fruit of the Holy Spirit. And this is my anguish, mga kapatid. Minsan, less ang tingin sa fruit of the Holy Spirit at dun sa gifts of the Holy Spirit, ganun ang tingin. Na para bang pag may gifts of the Holy Spirit ka, mas dakilang Kristiyano ka, kaysa doon sa may mga fruit of the Holy Spirit. It's the opposite, mga kapatid. Kahit na ikaw ay may mga magical powers, the gifts of the Holy Spirit, you can prophesy, you can speak in tongues, pero ang sabi ng Bible, if I do not love, I am a clanging gong or a clashing cymbal. So ano mas dakila? It's love. Nasaan ang love? Nasa gifts of the Holy Spirit or fruit of the Holy Spirit? Minsan nagiging legalistic ang isang church o ang isang Kristiyano din kapag hinahanapan natin ng gifts of the Holy Spirit ang mga tao, pero we do not look for the fruit of the Holy Spirit. At saan nakarest ang fruit of the Holy Spirit? Papaano mo malalaman na ang isang Kristiyano ay nagmamature? Hindi gifts of the Holy Spirit ang basihan. It's the fruit of the Holy Spirit. Ay, mature na siya. Bakit? Meron na siyang 10 binuhay na mula sa mga patay. Pero kung yung attitude ng bumuhay sa patay na yan ay puno-puno ng pride, I don't think so na nag-mature siya. Maaring mas yumabang pa siya kasi bakit? Ang dami niya na nabuhay. This is exaggeration, mga kapatid. Wala pa naman siya nakabuhay ng 10 patay dito, no? Okay? Ang mahirap doon, baka yung patay na binuhay niya, magagalit pa sa kanya. Sabi niya, ba't mo ako binuhay? Imbalsamado na ako. Okay. Medyo gross ang example natin. So, you need to manage your emotions. Kailangan mong tingnan ang sarili mo to the point na ikaw, or sabihin natin, ang Holy Spirit ang nagmamanage ng emotions mo. Okay, galit ka. Kasalanan ba magalit? Hindi. Pero kung ikaw ay nang judge na at nag-bad words ka na, nagkasala ka na dahil sa galit mo. So your emotion is managing you. At mahirap yun. Amen ba? Okay. Number 2. Kung una ay manage your emotions or your emotions will manage you. Number 2 is this. Pakibasa nyo nga ng malakas, please. Magbigay ako ng konting sample dyan. Reaction versus response. Reaction is unforgiveness. Dahil ikaw ay nasaktan sa ginawa niya, sinabi niya, your choice of attitude is to not forgive him. That's a reaction. Ang response, kahit na ginawa niya ako ng ganyan, I will forgive. I choose not to be offended. Isa pa, love versus hate. Love is a response. Hate is a reaction. Kapag may nangyaring di maganda sa buhay mo o nalugi ka or something sa business, pwede kang magalit sa mga kakumpetensya mo sa business. Pero pwede mo rin sabihin sa sarili mo na, I choose to love them dahil nagbi-business lang din naman sila. So, i-identify mo, is your attitude a reaction, negative, or a response, positive? Ito pa. Burnout, anxiety, depression versus resting in God's presence. Yan ang isa sa mga sumikat nung pandemic, resting in God's presence. Pero ano ba talaga yan? Yun ba yun yung talagang nakatulog ka na? Or wala lang? Sumusta ka na? Wala lang. Hindi ko na pinapansin. Yan ba ay denial? Yan ba ay sinasabi mo na walang nangyari? Wala akong problema pero sandamakmak ang problema natin? Is that it? Or resting in God's presence ay yung ginawa ni David. Mayroon siyang 3 mangkok sa isang table. Ito, Lord, ang mga batikos at ang mga
bullying sa akin. Ito ang desire ko na lumapit sa'yo. Pero Lord, meron akong condemnation, meron akong ganitong mga feelings. Lahat ba ng iyon ay nakahain sa Panginoon? If yes, then God will give you rest. Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. For my burden is easy, for my yoke is easy, and my burden is light. Anong kabaliktaran nun? Burnout, anxiety, depression. Let's define burnout. Yan, okay. Whew, praise the Lord. Okay. Sa mga nag-aantay ng Sunday dyan, eto na. Burnout, ano ibig sabihin yan? Is a psychological syndrome. Diba? Syndrome. Problema yan. Emerging is a prolonged response to chronic interpersonal stressors on the job. Actually, sa dictionary lagay dyan, response. I would rather choose reaction. Pwede ba natin palitan? It's your reaction. Lagi kang napipressure sa boss mo. Laging ganito ang very demanding ang mga At hindi lang siya prolonged reaction, kundi chronic. Ibig sabihin, paulit-ulit. Diba? Chronic interpersonal stressors on the job. Okay, now my question is, wala ka bang choice kapag ganyan ang sitwasyon mo kundi ma-burnout? Or you have the power of the Holy Spirit to choose not to burn out at maging, hindi ka na born again, kundi burn again. Okay, sa mga nasa online po, okay lang po yan kasi yung mga tao po rito ay mga seryoso din ngayon. No? Seryoso ata tayong lahat dito. Kasi again, we go back mga kapatid. Manage your emotions or your emotions will manage you. Kapag lagi natin sinasabi na, ganito na talaga ako, brother boy, talagang tanggapin mo na ako, ganito talaga ako magsalita, ganito talaga ugali ko. So, ibig sabihin, it's your choice. Ngayon, dahil choice mo yan, ngayon kami ang mag-a-adjust sa'yo. Kasi ganyan ka na. Have you given up sa buhay para sabihin na ikaw ay chronic at wala ka nang magagawa sa buhay mo? Is it yung pagbabago sa buhay natin beyond sa power ni Lord to restore us? That's why maraming tao blessed in so many ways. Financially, materially, or maaari yung opportunities, pero hindi pa rin masaya, Jonah. Kasi bakit? Their emotions are managing them. Sabi ng iba, wag na natin gamitin yung example na yung mga mahihirap nga itlog lang ang ulam, itlog ng butiki lang yung pinirito dyan masaya na. Samantalang ikaw talagang itlog ng dinosaur. Okay, again, that's wag natin gamitin yon. Parang tatay ko nung sabi niya, wag mo sabihin sa akin na yung mga ibon nga, hindi na problema dahil pinoprovide ni Lord yung kailangan nila. Ibon yun Ang sagot ko doon, yun na nga, ibon iyon. Kung yung ibon na walang malay, walang utak, meron pero compared to us so little, hindi pinababayaan ng Diyos, ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? So, ang Christian ba ay pwede makaranas ng burnout? Yes. Nagkakasala ba ang Christian na nababurnout? Ano ang nagiging cause bakit nababurnout ang mga Christian o mga tao? Sabi rito, prolonged reaction sa chronic o paulit-ulit na mga stressors on the job. Okay? Pero of course, that's also in the family and even in the church. Andyan ba kayo mga kapatid? Nagkakasala ba ang isang Christian na na-burnout? Secret. Tandaan nyo, manage your emotions or your emotions will manage you. Kapag isang Christian ay nababurnout, is he managing his emotions or his emotions is managing him?
Yeah. Ano ba ang ginagawa ng mga Christian o mga tao na ma-burn out? They give up. Tanong, ang Christian ba na nag-give up ay nagkakasala? Give up na ako. Magdi-divorce na tayo. Give up na ako sa ugali mo. Na-burn out na ako. Give up na ako. Nagkakasala ba ako dahil dinivorce ko siya or hiniwalayan ko siya? Even if I'm a believer? Yes. So, burnout can happen to anybody, maski Christian. Pero ang tanong, bakit mo pinayagan na yung mga maliliit na mga foxes, mga problema na yan, ay napunta sa pag-burnout? Gets nyo ako? Yan tuloy, nag-worship ang karamihan, nagpapasalamat sa Diyos. Yung Christian na nababurnout na, hindi makapagpasalamat sa Diyos, kundi ang daming hugot. Diba? Lord, I love you forever. Lord, ikaw ang forever ko. Mayroon bang forever? Di ba? O tayo ay, si Lord, hindi tayo iwan, ni pababayaan. Sana all. Gets niyo ako? Okay. Para hindi ako masyado ma-stress dito, pwede yung bangitian ng konti. So, seryoso. Okay, I don't know. No, itong pinag-uusapan ba natin, mental health awareness ito? Malamang. Kasi God is designing us para maging mentally healthy. Okay? Define din natin ang depression. Depression is a mood disorder. Hindi mo makontrol yung mood swing mo at iba pa. That causes a persistent feeling of sadness and loss of interest. Pag ikaw ay nalulungkot, it doesn't mean depressed ka na. Kapag ikaw ay may feeling of sadness at nawawalan ka na ng interest. Halimbawa, dati pag pumunta ka sa trabaho mo, excited ka. Hindi ka na ganun ka-excited sa trabaho mo. Maaring sa church, hindi ka na ganun ka-excited. Diba parang wala lang. Medyo papunta na sa depression yun. Pero kung nalulungkot ka lang dahil hindi mo nakita ang crush mo, iba yon. Okay, lungkot lang yon. Ang depression will affect how you feel, how you think, how you behave. That's attitude. Emotion and attitude. So again, ang taong nakakaranas ng depression, mga kapatid, hindi agad siya depressed. Brother Boyet, may dinaanan pa yan. Ang isang taong nag-backslide, hindi kahapon yan on fire, biglang nag-backslide na siya ngayon. Many months or maybe years, unti-unti siya tinatamad sa pag-pray, pag-attend ng church, ganun-ganon. And later on, dulo nun, ay spiritual backsliding na. Pero hindi nangyayari yan overnight. Ang depression, ganun din. So, ibig sabihin, kung tayo ay Christian, mag-mellow down ako, parang feeling ko masyado akong hyper. Kung tayo ay Christian, and then pinayagan natin na mag-develop paunti-unti at lumalala ang ating lungkot at lumbay na naging depression na, and later on, dagdagan pa yung depression yun, naging na-burnout ka na, brethren, meron kang hindi ginawa dito kaya napunta ka doon. At meron kang ginawa kaya ka napunta doon. Ang isang classic na example dyan ay, what's this? Temptation versus sin. Kung ikaw ay dumaan sa utak mo, sa isip mo, yung mga kasalanan, hindi ka pa nagkakasala nun. Tinitempt ka pa lang. Kapag nilaro mo na sa isip mo yung lustful thoughts na yon, o yung galit, o yung emotions natin, at naging hatred na, then nagkakasala ka na. Isa pang example, ang mga ibon sa langit o sa sky, wala kang karapatan na pagbawalan silang lumipad sa paligid. Tama ba, Brother Boyet? Oy, pag nandito kayo, huwag kayo lumipad dyan. Walang pakialam ang ibon sa'yo. Lilipad sila. Pero, meron ka ng responsibilidad kapag nagpugad yan sa ulo mo. Diba?
Ito pa, sabi ni Ed Lapis, hindi kasalanan ang ipanganak ng mahirap. Pero yung namatay ka na mahirap, meron ka ng hindi ginawa o ginawa, kaya na gano'n nangyari. Ang isang taong na burn out, na depressed, meron siyang pinayagang mga negative and na mga actions and attitudes na napunta siya doon. Ang isang nag-backslide, tumalikod sa Panginoon, again, hindi yan on fire the day before. Minsan, last year pa siya on fire. Makikita mo, bawas ng pag-attend niya. Kaya mga kapatid, I'm really asking the church, the brethren dito sa UVCC, huwag tayong masanay sa online lang. Huwag tayong masanay na naka-online lang tayo lagi. Pumunta tayo sa church. Even pag Wednesday, I challenge everybody. Huwag kang matuwa na online lang. Ay, may online naman. Hindi ko sinasabing huwag mo nang gawin yon. Kung wala na talagang choice, why not? Pero my question is, kung kaya mo naman, pwede mo bang pilitin ang sarili natin na pumunta rito? Now, pastor, at least nga online, umaattend ako. Yung masama, hindi na ako umaattend. Mas malala na yun. So, let's go back to the first point again. Manage your emotions or your emotions will manage you. Who's this? Si Jesus, naramdaman niya na parang ayaw niyang mag-sacrifice, Peter. Lord, kung pwedeng yung saro ng paghihirap na to ay ilayo mo sa akin. Yan ang kanyang emosyon. Ayaw niya, meron siyang, Lord, ang sakit, mahirap to eh. Pero anong ginawa niya? Yung emosyon ba niya ang nag-manage sa kanya, Jeans? Lord, dahil mahirap ito, Lord, atras na ako, ang hirap. Pull out na ako, Lord, hindi ko na kaya to. Hindi, ang sinabi niya sa dulo, not my will, but your will be done. That's managing your emotions. Amen? Andyan ba kayo? Number 2, identify between your reactions versus your response. Note natin yung sarili natin. In one day, in 1 week, ano ang mga negative reactions mo sa mga problema? Papatulan mo, babaliwalain mo, or magpo-post ka ng mga hugot sa Facebook, or whatever man. Okay? Kagabi, nung nagka-problema ang Facebook, maraming halos nawalan ng malay. Tumigil ang mundo sa Facebook na yan. Pero yung hindi umattend ng church o kaya hindi makapagbasa ng Bible, okay lang. Pero bakit ilang minuto lang, wala pa nga isang oras na wala ang Facebook, bagabag na ang damdamin? What happened? Pati ako, pag uwi ko, di gali ako, hindi ko tinek ang Facebook ko hanggang makauwi. Nag-uusap na yung mag-ina ko, si JS Chief, tsaka sabi, Ma, mukhang na-hack yung Facebook ko. Tapos sagot naman yung isa, akin din ata, hindi ko ma-open. Ako naman, check ko nga Facebook ko. Nag-react naman agad ako. Tingnan Facebook, nga, bakit naka-log out ang Facebook ko? Pati sa cellphone ko, di ako makapag-send. Hala, nangyari. Sabi ko, wala naman ako binuksan na computer sa computer shop. Cellphone ko lang naman at yung computer sa bahay or itong laptop ang binubuksan ko, wala naman ako ibang, ano ba to? So, bago ako mag-react ng todo-todo, nag-change password na ako. Pag-change password ko, si Grace lapit. Ano nangyari? Mag-change password ka. Sabi niya, naku, hindi ko alam ang password ko. Sabi ko, sino nakaalam ng password mo? Si Chief. Tanong mo si Chief. Hindi na rin alam ni Chief. Ayun, ang problema natin doon. I mean, end of story. We are affected by this external na mga nangyayari. My question is, kung affected tayo masyado ng Facebook at dumating si Lord nung oras na yon, Lord, ba't ka dumating na hindi ko pa nasisecure ang Facebook ko? Lord, ibibigay mo na ba yung password ko? Nakalimutan ko eh. I mean, brethren, in conclusion,
Use your emotions to prepare yourself in experiencing God's goodness. Imbis na nakaprepare ka sa burnout, depression, na sometimes cute ang pandinig, cute pakinggan, wow, nadidepress ako, wow, social naman. Brethren, let's use our emotions to prepare ourselves for God's breakthrough, for God's miracles sa buhay natin. Huwag nating hayaan nakangiti ang diablo, sabihin niya, yan ang gusto ko, ma-depress kayo, malungkot kayo, at give up na kayo sa buhay Kristiyano nyo, at magtamad-tamarang kayong Christian. Ang sabi naman ng Diyos, manage your emotions. Healthy attitudes are vital for this to happen. Itong panahon na to, mga kapatid, kailangan lalo tayong masipag sa pagiging Christian. Kailangan, katulad ni Jeremiah, I've set my face like a flint. Social pag English, Annalyn. Pag tinagalog mo, Lord, pinakapal ko na ang mukha ko parang bato. In order to obey God, kailangan makapal ang mukha mo. Kapag ikaw ay pusong mamon, mag-give up ka anytime. So pakapalin mo ang mukha mo in God's presence, I'm talking positively here, para anuman ang dumating sa'yo na problema, batikos, or gusto mo na mag-give up, pero dahil ikaw ay honest to goodness sa Panginoon, you find God's rest versus burnout or whatever, then hanggang pagdating ng Panginoon, you will receive God's reward. Bakit? Dahil ikaw ay natiling tapat. Amen? Let's pray, mga kapatid. At sa pananalangin natin, let's be on this attitude of being humble in the Lord, na aminin natin, lahat tayo ay may kanya-kanya struggle. Pero it's time for us to rise up and be changed by the Spirit of the Lord. Father God, Holy Spirit, Jesus, akapin mo ang bawat isa sa ngayon, Lord. May kanya-kanya po kaming struggle. Hindi po kami nagbibidalan dito, Lord God. Alam po namin ang aming mga struggle sa buhay. We are not perfect. May kanya-kanya po kaming kamalian, kakulangan, kasalanan. Pero Lord, itong aming buhay nakahain sa'yo. Walang itinatago. Walang